Sa hamon ng buhay, ito ang pinili kong laban. Tahimik at may kabuluhan, lumaban ng pata. Have a nice day everyone! Welcome back sa isa na namang sport fishing adventure. At ito ang ating year-ender. At dito pa rin tayo sa Dumaran. So dito tayo sa Santa Teresita, Dumaran. Napakaganda ang panahon dito ngayon. At sana makadali tayo para sa pang New Year natin. Siyempre kasama ko si Jake Abiner at si Batang Espero ay nag-relax muna. At ang boatman natin ngayon siyempre si Marco Ocon pa rin, ang mayari ng bangka na ginagamit natin dito. So after several minutes na biyahe, ito na kami sa spot. Ito, nag-load na tayo sa ating pana. Gagamitin ko ngayon ang aking RE150. Ayan, so rubbers pa rin ito ay ang Seagull Sub galing kay Gagaw Rusco ng Spearman's Gear. Shoutout sa iyo bro. Ayan, fully loaded na ang ating RE150. So it's time to hunt. Let's go! At dito tayo sa isang spot na kung saan mayroong mga sightings ng King Mac. So try natin dito kung makadali tayo. So baba muna tayo dito sa isang bahagi na to. So mayroong isang magandang tanawin dito. Isang parang kahoy. Oh. Yan. So last time may natira na tayo dito na isa ring magandang isda. So dito tayo magantay. Baka sakali may darating na magandang isda. Mayroong mga bait fish naman sa paligid. Baka sakali mayroong maghahat nito. Habang tayo ay nakiramdam sa sarili para makapag-adjust dito sa ilalim ng tubig. Medyo malabo. So pagtyagaan mo muna mga kaibigan ng ganitong setup natin dito. So ganito talaga dito sa Dumaran pag amihan. Sa pagkabanti ko dito muna ako sa isang mababaw na bahagi ng spot. Maliit na bahura lang ito. Kaya madaling ikutin at itong bahagi na to ay harap tayo sa isang wall area. At dito may nakita tayong isang magandang target, isang coral trout. Kaya ito binabaan natin at dahan-dahan natin tinutok ang pana. Good size na ito mga kaibigan. Ayan, tinira natin pero hindi natamaan. So ayan ang unang sablay natin. Ayan, moving on sa ating unang sablay. Bumaba ako dito sa may mabuhangin na area. At dito napansin ko na may mga magandang target dito. Yellow spotted sweet lips dito sa baba, mga 3 piraso. So pipili tayo dito ng magandang target. Siyempre yung pinakamalaki sa grupo ang pipili natin. Kaya dahan-dahan tayong bumaba para maklose natin ang gap at matira ang isa sa mga ito. Sa inyong maamo ang mga islang ito. At ito nakapili na tayo ng titirahin. Binigyan tayo ng magandang angle. Ayan sa pole. Ating first fish of the day is ang yellow spotted sweet lips. Bagamat maganda ang patama natin, nakuha pa rin itong pumulupot sa coral sa ilalim, kaya diretso na tayo bumaba para masecure ang isda na to. Anyways, mayroon pa naman tayong sapat na hangin para sa pagangat. At ito makulit pa, pumapalag pa, pero secure man ang ating patama at madali rin natin itong naalis sa pagsabit dito sa mga corals. Muling sigaw ni silent hunter bogoy, alaan ang karagatan, kailanay laban lang tayo ng patas mga kaibigan para sa isang matahimik at payak na buhay na hangat ating makamtan. Yan ang panatan. Sa drop na to, pababa pa lang tayo, nakita na natin ang isang coral trout. Ito ay barchick coral trout, ayun oh. So pinatamaan natin agad sa pool. Maganda ang patama natin dyan. So ito ang pangalawang isda natin sa araw na to, isang barchick coral trout. At ganun pa rin ang nangyari, sumabit na naman sa corals. Kaya ito binabaan natin at na-secure na rin naman. Kahit naka single wrap lang ko, hindi ako agad nahila ang ating shooting line. Kaya ayaw ko mag double wrap sa isang pana. Dahil yun nga, madaling sumabit sa mga corals. Okay lang kung blow water hunting, walang problema. At last, ito na, na-secure na natin ang ating barchick
coral trout. At sa pagkabante ko, nakita ko si Bro Jake Abiner. Nakadali naman ng isang Golden Trevally goat size mga lods. So, nasa mga 4 na kilo to. Malaki na to. So, congrats tayo, Bro Jake Abiner. Sa drop na to, dito ako sa may isang leads bumaba. Nakita ko magandang fish activity. So, ito dahan-dahan tayo nag-free fall para makapag-set up ng ambush. Sisi dito, sisi doon, umaasa sa pagpapala ni Inang dagat at ng may Pababa pa lang ako dito, may nakita agad ako isang good size na rin na golden spotted trevally. Kaya ito ang tinutukan ko para makakuha tayo ng magandang distansya, mag-close ang gap at to titirahin na. Ayun, sa pool na naman ang ating third fish of the day, isang golden spotted trevally. sabi ay ang kanyang inilaan para sa ating lahat na umaasa sa kanya. Imuhin natin ang ating mga kaibigan na sinang dagat ay alagaan at ingatan para sa kinabukasan ng ating mga kabataan. Ito ang panawagan ni Saleh Conterpogoy sa bawat mangingisda. Isang biglang pangyayari ito, nakadali tayo ng isang king mac. Mabilisan ang pangyayari. Kaya ito, binagyan natin ng line, medyo daples ang tama. Sa pangahan kasi gamit ang reel, hindi ko masyadong hinigpitan ng reel para pag malalaki na ang target na nadadali, kusang mahihila lang ito ng isda. Kaya ito, nahihila ng king mac, bagamat maliit lang ito. Nasa mga 3 kilo, pero nahila pa rin, malakas pa rin ang isdang ito. Daples ang tama, kaya ito binigyan muna natin ng line hanggang sa mga pagod. At ito na nga, request sana tayo ng second shot pero malayo yung kasama natin. Kaya hinila ko na lang para masecure. Para sa ating lahat na umaasa sa kanya. Imukin natin ang ating mga kaibigan na sinang dagat ay alagaan at ingatan para sa kinabukasan ng ating mga kabataan. Muling sigaw ng Silent Conterpogoy. At ito, habang nagpapahinga tayo, dumaan itong isang passenger vessel mula sa Rojas, Palawan papuntang Araceli, Palawan. At pagkatapos ng ilang sisid, medyo nagutom na rin, kaya ito nagpasya na kaming magtanghalian. Inilaw mga lods na walang asin. Yan ang panata ni Silent Conterpogoy. At pagkatapos mag-relax ng ilang sandali, lumipat na kami ng spot. Puntahan namin isang mababaw na spot at ito na. Magandang spot na to, spot ng mga golden trevallies. At minsan nakahuli na si Bro Marco Ocon dito ng isang bumblebee grouper na sa 22 kilos. Nasa mababaw na bahagi lamang. Medyo malabo pa rin ang visibility dito sa ilalim, pero medyo mahina naman ang agos, kaya okay, goods to. Kaya ito bumaba ako at mag-set up ng ambush dito sa ilalim. Sa hamon ng buhay, ito ang pinili kong laban. Magtahimik at may kabuluhan. Lumaban ng patas, kakakibat si inakalikasan sa piling ni Mother Ocean. Ligaya ay nasumpong. At wala tayong nadali sa unang drop, kaya ito bumaba ko ulit. Babante lang ng konti at mag-set up ng ambush. Dito tayo sa gilid sa bahuran na to. Maliit lang bahuran ito. Goods lang ito sa isa o 2 tao na spot. Umaasa sa pagpapala ni Inang dagat at ng may likha. Pag ganito mababaw na spot, kahit nasa surface pa lang ako, nagpi-fish call na ako. Kaya habang bumababa ako dito, nag-fish call na ako. At least sa isip ko, mapansin ako kahit sa medyo malayo na mga isda. At ito, may nakita tayo isang maliit na coral trout at tinira ko na pang ulam. Ayun, sa pool. Bilang ganti sa biyayang kanyang inilaan para sa ating lahat na Isang barchik coral trout na naman ang ating nadali sa drop na to. natin ang
Ginagawa ko rin ang pag-fish call habang bumababa para marinig ako ng aking kasama, lalo na pag malabo ang spot. Ayoko kasing mapalapit sa isang body, lalo na't ganito, mababaw at saka malabo ang spot. At least may signal ako na bumababa ako. Sa drop na to, bahagi akong lumayo sa bahura at dito ako nag-set up ng ambush sa buhangin. Target ko dito yung mga golden trevales. At ito may nakita akong grupo. Mga 4 na piraso to. Good size na rin, kaya ito, tinira ko na. Bagamat malabo, pero nakuha pa rin natin mapatamaan yung isa. Kaya ito, naka-reel out tayo. At narinig nyo naman na umiyak na tong reel natin. Ibig sabihin na hindi natin napuruhan yung isda. Kaya nag-reel out tayo para hindi makawala. Ito, sinesecure ko na ang aking second fish of the day dito sa bahura na to. Isang golden trevally. Sa drop na to, bumalik ako malapit sa bahura. Dito ako sa gilid nag-set up ng ambush. Para sa kinabukasan ng ating mga kabataan, muling sigaw ni Silent Hunter Bogoy, alaala. At ilang sandali pa, nabigla ako dito. Mula sa aking likuran, mula sa mababaw na bahagi. Dumaan itong isang kumalaking golden trevally na sa mga 4 na kilo. Agad kong tinira, kaya lang hindi natamaan, sayang. Good size na sana, kaya lang ganun talaga minsan. Hindi maiwasan ang mga sablay. Ito, moving on sa unang sablay dito sa spot na to. Nag-set up na naman ang ambush, so babante ako konti. Dito pa rin, malapit lang din sa unang drop natin. Karagatan ng ating kapuluan, maging sa ibang bansahan. Kasama ninyo lagi si Silent Hunter Bogoy sa... Ilang segundo lang pagkatapos natin makalapag dito sa baba, dumating itong grupo ng mga golden trevales. At ito, madalian, bilis ang kailangan. To tinira at natamaan natin mga lods. Magandang patama natin dyan. Spine shot. Sa hamon ng buhay, ito ang pinili kong laban. Matahimik at may kabuluhan. Lumaban ng patas, kakakibat si inang kalikasan. Sa piling ni Mother Ocean, ligaya ay nasumpungan. Kasama si Silent Hunter Bogoy. Sa bawat paglusong at pag-ahon, sisi dito, sisi doon, umaasa sa pagpapala ni Pinang. At pagkatapos masecure yung golden trevally natin, dito bumaba na naman ako at nagabang dito sa ilalim. Di na ako umalis sa area na to dahil karaniwan ko namang nakikita ang mga golden trevally na dito dumadaan. So, tabang hintay lamang dito sa ilalim. Habang nakabang tayo dito, napapansin ko na lumalabo na ang visibility at medyo lumakas na rin ang agos. Kaya tamang pakiramdaman na lang ang gagawin natin dito. At ito, may nakita na naman tayong grupo ng mga golden trevales. At nang makakuha tayo ng medyo okay distansya, tinira natin to, kaya lang hindi natamaan. Sablay na naman. Sa drop na to, bahagi akong umabante. Sinalubong ko ang agos. May napapansin ako mga bait fish dito sa bandang ito. Kaya naisipan kong dito mag-abang at mag-set up ng ambush. Hunter Bogoy, sa bawat mangingisda. Sa bawat araw tuloy ang pakikipag sa palani. Pwede ng Bupinas maging sa ibang lugar. Hanggat kayang mahikatawan nito'y panatabang. May lakas pantaglayra sa matinding siran sa malawak na karagatan. Kasama ang mga naging kaibigan sa bawat lugar na napuntahan. Saksi si Silent Hunter Bogoy sa paglalakbay na wala. At di ako nabigo sa aking paghintay dito sa ilalim. Isang malaking golden trevally ang nakita ko at ito, tinira na. Pahabol ang tira natin dito mga lods dahil pumunta na sa malabong bahagi. At ito, umiyak na naman ang ating reels. Ibig sabihin, medyo malaki to. At hindi natin masyadong napuruhan pero good size to. Himukin natin ang ating mga
kaibigan, na si inang dagat ay alagaan at ingatan, para sa kinabukasan ng ating mga. At dito napapansin ko na malapit lang pala sa akin si Bro Jake Abiner. Pero maganda naman ang tama ng isda, nasa gitnang bahagi ng katawan. So hindi na niya binigyan ito ng second shot. Lang tayo ng patas mga kaibigan, para sa isang matahimik at payap na buhay na hangat natin makamtan. Yan ang panatan ni Silent Hunter Pogoy. Halina't ako'y samahan, kalugarin natin mabuong karagatan ng ating kapuluan. Ang dali dito, Kas! Narito rin talaga yung tinira ko kanina dito ba? Para ano ba na? At ito na, na-secure ko na ang aking pangatlong golden trevally sa spot na to. So far, ito ang pinakamalaki sa tatlong nadali ko dito. Nasa mga 4 na kilo. At sa pagbaba ko dito, isang biyaya na naman ang naghintay. Ito, isang malaking yellow spotted trevally. Ayo, kawayanon. Ayun, sapol. Spine shot. Salamat naman. At nakadali na naman tayo ng isang good size na isda. Minsan talaga ganito yung mga biyaya na ibibigay sa atin. Hindi na tayo papahirapan pa. Kaya tamang dalangin lang habang tayo ay gumagawa sa mga bagay na kailangan natin gawin sa isang araw. At ito, na-secure na natin. Isang malakas ang shoutout nga pala sa ating sponsor na ating dive suit, ang Apnea Suit MNC Distribution by Bro Jonathan Comiso. Salamat ng marami sa iyo, bro. Kaya ano pa hinihintay nyo? Bili na kayo ng mga gadgets o gears sa MNC Distribution. At ito, selfiehan muna natin para makita ninyo naman ang kagwapuhan ng inyong diver dito sa ilalim ng karagatan. So ito nga ang ating yellow spotted trevally. At ang aking personal best dito na nahuli ko sa Panglao Bowl ay nasa 10 kilos lamang. At mayroon din akong nahuli doon sa Tupsan, Mambahaw, Camiguin na 8 kilos din. Kaya shout out sa mga taga Camiguin area. Yan sa Mambahaw. At ito na ang ating huli sa araw na to. Okay na po! Alawan, Silangga at New Year. Thank you! At dahil palubog na ang hari-araw, umuwi na kami. Dalang biyaya, nagbigay ni Buddy Roshan. Salamat sa inang karagatan sa biyayang ito. Ayan guys, isang banyera lang ang huli namin. May King Mac tayo. Sa bawat araw tuloy ang pakikita. At ito, humabol kami ng last dive sa 2025. Dito kasama na natin si Batang Espero at si Jake Abiner at si Bro Marco Ocon. At binalikan namin ang spot na kung saan nakadali tayo ng marami kahapon. At ito, napakalinaw ang spot. Kaya lang, matahimik din. Wala nang sightings ng mga trevallies di tulad kahapon. Napakalinaw kasi sa ilalim. Baka siguro naglakwat siya muna yung ibang isda o kaya naman takot na sila dahil marami ang nadali kahapon. Pero ito, sinubukan pa rin natin maghunting. Pero sadyang matahimik ang paligid. Wala nang sightings ng mga golden trevallies. Mga maliliit na isda na lamang ang ating nakikita dito. Mga residente ring isda na karaniwan nating makikita sa bahura na to. Napakaliit lang kasi ang bahura na to. At ito, may nakita tayong isang malaking isda. Pero delikado. Minsan na rin akong nakakain. 2 beses na akong nakakain nito. Pero sinisiguro ko muna na yung unang mga kumakain ay buhay pa. Saka na lang ako kumain. Isang power fish o butiti. Sabi ni Christian Corpus, subukan daw niya ito. Pero iwan ko lang sa'yo. Baka sakali gusto mo. Pero wag naman sana kung hindi ka sigurado. At sadyang matahimik ang paligid. Minsan may tinira ko dito isang mulmol. Hindi naman natamaan. Pero may collateral damage. So kaya ito ang huling isda na nahuli ko dito. Ayan, isa galagang bukit na malapad. Tawag namin dito ay Bilasod.
Habang papauwi na kami, sumaglit muna kami dito. Sa itong mababaw na spot, nasa mga 10 meters lang din. Napakaganda ang spot na to. Pinakamaraming golden tribalis ang nakikita ko dito. Kaya lang napakalakas ng agos kung di ka suswertehin at saka malabo. Kaya subukan muna namin dito. Baka makadali pa pahabol para sa New Year celebration. At ito nga, mayroon tayong nakikita mga magagandang isda dito sa paligid. Kaya lang medyo may lap. Hindi ito lumalapit sa atin. Kaya ito, nag-abang na lang tayo. Naghintay, baka sakali lalapit. Malalaki din dito ang mga yellow spotted trevally o mga kawayanon. Nakahuli na rin ako dito ng isang beses. Para sa mga mahal sa buhay, sa bawat sisig dala ang pag-asa ng kasaganahan at tahimik na pamuhay. At dito sa bababa ko, isang sweet lips naman ang nakita natin. God size na to, kaya pwede na. Pangdagdag sa ulam. Ito, titirahin na natin ay euro sa pool na naman. Isang yellow spotted sweet lips. Ang kanyang inilaan para sa ating lahat na umaasa sa kanya. Imuhin natin ang ating mga kaibigan, na sinang dagat ay alagaan at ingatan. At dito, sinuwerte tayo. Sa baba na to, mayroon tayong nakitang malalaking golden tribalis. At ito, subukan natin patamaan ng isa sa mga ito. Ayun, sa pool mga lods. Malaki na rin ang golden tribali na to. At ito ang ating last fish sa 2025. Maging sa ibang lugar hanggat kayang maikatawan. Ito'y panatabang malakas pantaglayra sa matinding siran sa malawak na karagatan, kasama ang mga naging kaibigan sa bawat lugar na napuntahan. Saksi si Silent Hunter Bogoy sa paglalakbay na walang katapusan. Inang dagat ay atinding pangalagaan, bilang ganti sa biyayang kanyang inilaan. Para sa ating lahat na umaasa sa kanya, himukin natin ang ating mga kaibigan, na si inang dagat ay alagaan at ingatan. Para sa kinabukasan ng ating mga kabataan, muling sigaw ni Silent Hunter Bogoy, alaan ng karagatan. Kailana'y laban ng tayo ng patas mga kaibigan, para sa isang matahimik at payap na buhay na hangat nating makamtan. Yan ang panata ni Silent Hunter Bogoy. Last fish. Yan, dalawa pala, dalawa. Ako'y samahan, kalugarin natin mabuong karagatan ng Last ating fish. kapuluan, maging sa ibang bansaman. Kasama ninyo lagi si Silent Hunter Bogoy sa bawat paglalakbay. Bye. At ito na nga po ang ating huling sisid sa year 2025. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay sa ating YouTube channel at sa suporta na ibinibigay ninyo.